Libo-libong mamamayan ang nagtipon-tipon sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ibahayag ang kanilang pagkadismaya sa administrasyon ni Kuting Jr. Sa gitna ng tumitinding protesta, napaulat na inatake sa puso si Pangulong Kuting at kasalukuyang ginagamot sa isang pribadong ospital sa Maynila. Ayon sa mga informante, ang biglaang paglala ng kanyang kalusugan ay dulot umano ng matinding stress bunsod ng aligasyon ng katiwalian at mga lumalakas na panawagan para sa kanyang pagbibitiw. Habang nakaratay ang Pangulo, lalong tumindi ang sigawan ng taong bayan sa kalsada. Sobra na ang pang-aabuso sa kapangyarihan, panahon na para managot. Sigaw ng isa sa mga leader ng rally. Samantala, iniulat na ang ilang miyembro ng Kongreso at iba pang opisyal ng pamahalaan ay nagtipon upang pag-usapan ang posibleng pagpapalabas ng impeachment laban sa Pangulo. Ayon sa oposisyon, ito na ang hudyat ng pagtatapos ng kasalukuyang administrasyon. Patuloy ang pagbabantay ng publiko sa kalagayan ni Pangulong Kuting habang lumalaganap ang mga ulat tungkol sa kanyang kritikal na kalusugan. Kasabay nito, ang mga kilos protesta ay tila hindi na mapipigilan na naglalagay ng matinding pressure sa gobyerno. Ang tanong ngayon ng taong bayan, mapapanagot ba ang Pangulo at sino ang hahawak ng liderato sa gitna ng nagbabagong politika ng bansa? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Medyo, Kahit naman kailan, sige. kahit naman kailan Medyo. blank check ang budget na ginagawa ng Kongreso. Ikaw naman, Hari, para di ka naging congressman. Pero sa totoo lang Yes. ha, hindi naman Yes. totoo yun. Dahil nung time na nandun ako, nung 17th Congress, wala namang ganun na bicameral Oo, report, na-blank fill in the talaga. blank. Wala Ano, namang ganun. hindi ka blank, para siyang Klaseng exam. level ng kawalang yan. Oo. Nag-i-exam ka, di ba? Tanong nyo kay Agent Morales, parang sininghot ata, kaya nawala yung mga figures. Lakas. Yes. Bakit? Anyways. I don't know, no? Hindi Agad ako na dyan ang research, eh. expert. Meron tayo ditong Expedia agent. Mas meron siyang alam, no? Baka Gina- sininghot yung nawawala. Ginamit na. Patay tayo na. Ha? Ginamit na. Ikaw, Diba? Bigla na lang. Biglang nawala. Sininghot. Correct. Sininghot ang budget. napunta saan? Yun. I think meron namang na-achieve yung iglesia ni Cristo. Peace rally. I think well, napatunayan na minority nga ang INC kumpara sa rallying inorganisan nila Laila de Lima. That's number one. Nakakalula sa dami yung rally ni Laila de Lima. Dinanga. Mas marami pa ata ang Friday EDSA groups. Oo naman, di hamak naman. Mas marami Oo ang naman. Friday group na. Oo. Oo. Parang mas marami pa ata kayo doon, Agent Morales. Oo nga. Anyway, I think ang nangyayari ngayon sa 2025, hinihiwalay ang decolor sa deputy, no? Kasi ang nangyayari kasi ngayon, Harry, no? Saka Agent Morales. Alam ng lahat na may hocus-pocus na nangyayari sa gobyerno. I think everyone accepts that. Like the yellows, the kakampings, of course tayo, ganyan. Ang problema kasi, itong mga kakamping at mga dilawan, alam nila na ganun, pero ayaw muna nilang atakihin si BBM kasi ayaw nilang makinabang si Sara. Kasi hanggang Vice President si Sara, si Sara ang makikinabang. Ayaw nga nila yon kasi kung si Sara makikinabang, ay putik, no? Baka 10 years maging presidente si Sara. Oo nga. Oo. Layon, alam mo naman maghihintay pa ng another 10 years ang mga yellows, ang mga kakampings. Hindi naman ang totoo doon. Hindi ba? Tama. Because it doesn't make any sense. Natahimik kayo na actually binibira na nila ngayon si BBM pero kailangan muna nilang unahin si Sara.
Ano yun, na parang, okay, pero impeach mo na si Sara. So parang, alam na namin ang gusto nyong mangyari. Gusto nyong, kayo yung pumalit. Hindi ba? Aminin na natin yan. Kung ako sa Mm. mga kakamping at dilawan, maging sabi kayo politically. Usapin nyo si Sara, sabihin nyo kay Sara, oy Sara, kakampihan ka namin, pero ito ayaw na namin itong mangyari sa administrasyon mo. Hindi ba, Hari? Ganyan naman Dapat. sa Consensus politika, building. di ba? Oo. Hindi ba? Consensus. Di ba? Konsenso. Sabi mo, oy Sara, kakampihan ka namin, pero ayaw na namin itong ano ba, kung ano mang ayaw ninyo? Ano ba ayaw nyo? Ayaw nyo na bang galawin yung droga ninyo? Ito si Agent Morales natatawa. Sticker, hindi ba? Yan naman na talagang number one against kayo sa mga Duterte. Yung ginagalaw yung droga ninyo. Tama, tama, tama. Aminin mo yan, Hari. Yes, Noong hindi totoo pa yan, totoo tumatakbo yan. si Digong bilang presidente at hindi yan nagla-launch ng war on drugs, love na love nila si Digong dahil sa ginagawa niya sa Davao. Hindi Tama. ba? Kaya nga pumupunta yung mga Correct. yan sa Davao para magpa-endorse kay Digong. Si Mar Rojas, sino pa ba? Si Trillanes. Yan lahat naman din. Pati nga si Risa Ontiveros, hindi ba? Rita Ontiveros, yes. Oo, correct. Lahat sila pumupunta doon para magpa-endorse. Tapos nung sineryoso ni Digong yung laban niya sa droga, nationally, haloy, biglang hep-hep, di ba? Hep-hep. Oh. Yan naman talaga ang ayaw nyo kay Digong. The rest, okay kayo. Hindi ba? Ayaw nyo. Nung naapektuhan na yung drug business, hindi ko sinasabing kayo mga dilaw may drug business, pero 1 plus 1 is equals 2. Hindi ba? Nung naka-focus lang sa Davao yung war on drugs, dead ba kayo? Parang okay, sa Davao lang naman. Hindi ba? Sa Davao lang naman. Pero ang business sa buong Pilipinas, tuloy pa rin. Di Oo. ba, Agent Morales? Ako, si Agent Morales, marami tong alam. Ibulong mo na lang sa akin mamaya. Ako na magsasabi. Diyan ako namura sa Malacanang. Panahon ni Hindi Ochoa. ba? Huwag na tayong magbulahan. Ngayon, happy-happy kayong kay BBM. Kasi hindi ginagalaw ngayon yung droge ninyo. Happy-happy kayo ngayon Tama, sa mga tama. bars, sa mga clubs. Naku, wag niyo akong bobolahin ha. Marami akong kilala sa inyo nasa club ngayon. Halaoy ha. Tahimik kayo ngayon dahil happy-happy. Hindi ba yung may mga artista ngayon? Kaya nga Happy-happy kaya na. Ano yun, pinatanggal Agent yung Morales? Kaya ayaw nang magpahuli ng mga drug den. Kasi nga Ha? may mahuhuling presidente. Si Agent? May mahuhuling Agent presidential Risa. nephew, may Ayan. mahuhuling cabinet, may mahuhuling may mahuhuling cabinet secretary, maraming mahuhuling kaya pinatigil sa PIDEA yung pagkakandak ng mga anti-illegal drugs operation lalo na doon sa drug den. Kaya nga. So parang, yun lang naman talaga ang issue ninyo. Pero syempre, parang, syempre that's ano, no? Ano na siya, parang sa mga Pilipino. Ayaw na nila yung ganitong tolerant uli sa sa droga dahil hindi paano tayo napunta sa sitwasyon na natatakot ang mga pusher sa panahong sa social media na sila nagpo-push. Oo. Correct. Oo, Secondly, diba? Oo nga eh. ba to? Di ba sa social media na sila nagpo-push, Kaya nagpa-pot nga. session pa mismo sa lang live. So parang, hindi kakaiba na to. So, kung ako sa inyo mga kambing at dilawan, kausapin niyo yung Sarah, no? Pero I don't think magko-compromise si Sarah sa droge. Yung mga tipong, ano ba yung mga ayaw ninyo? Sabihin niyo, ayaw niyo ng confidential fund ng ganito. I think naman, that's nothing. Pero yung hindi ko magets yung gusto niyo muna matanggal si Sarah bago niyo tirahin si BBM. Ano yun? Correct. Tama. Hindi ba? Sa tingin ninyo ba pag natanggal si Sarah ang papalit sa inyo?
Sila pa rin. Sila pa. Oo, tama. Hindi ba? Sabihin na nating ma-impeach si Sara. Okay lang naman kay Sara. Sabi naman ni Digong, naku, okay na yan. Naging presidente na tatay mo, naging vice president ka. Ano na yan? Parang, kumbaga sa pamilya, no? Parang overachiever na kayo. Di ba? Parang overachiever na kayo masyado. Pero sa tingin niyo ba, yellow ang papalit dyan? Natanggal ni Sara. Do you really think na itong mga Marcos at Romualdez, ano, one-fourth ang utak pagdating sa pagkamkam ng power. Hello, 3 decades silang hinintay to. Parang Kaya nga, hindi nila bibitawan yan. 3 decades silang hinintay to. So kung ano man ang pinangako nila sa inyo, matuto na kayo sa mga nangyari sa DDS. Yes. Sa mga pangako nila kay Sara, matuto na kayo. No. Ano yun? Ano Sa yun? mga Ano pangako yun? nila kay Sara, yung Hindi. pambubudol nila kay Sara, matuto na kayo sa budol kay Sara at sa ating lahat. Kita mo kasi, nanonood ba sa atin si Yusek Lorraine? Kita mo nga si Yusek Lorraine na sobrang anti-Marcos niyan, ha? Yan yung tipong anti-Marcos sa totoong nangyari to, ha? Nakita niya sa restaurant kumakain sina Amy sa sina Imelda noon. Pinagmumura niya sa harap ng publiko. Pero ang ginawa niya, nilunok niya ang kanyang pride. Na parang, okay, baka naman magbago. Baka Kaya naman galit na magbago. galit ngayon niya si Lorraine dahil nilunok ni Lorraine yung kanyang... Hello, Lorraine, umaming ka. Ito, kita mo Lahat si naman Harry. tayo Kita mo na budol. kita mo to si Harry, di ba? Oo nga Ano to? Aakyat ako pa ng entablado. Unit team! Unit team! Oh. Nagampan niya pa. Kita mo to si Teka muna, kita mo to si let me Harry, di remind ba? you sa foreign policy advisor ka. Akala mo, eskapo ka. Kita mo to si Harry, di ba? Nung ano nangyari nito nung kampanya, ganyan siya ni Attorney Espiritu. Kilala kita, Harry, anti-Marcos ka. Ang sabi ni spokesman nun, yung kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Oo nga. Si Sariling Harry, ang kasalanan ng anak. Tama naman si Harry, ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Kasi yung anak may sariling kasalanan, mas malala pa. Mas malala ang kasalanan ng Mas anak. malala pa. Siguro naman yung ama hindi sumisingot, no? Hindi naman siguro, no? Hindi. Parang hindi naman. Harry, Wala. sigot ba? Ewan ko ba? Mukha namang hindi. Mukha namang hindi pa usong cocaine nun. Ay, hindi, parang uso, pero parang hindi naman ata siya kasi parang very lucid naman si Except nung si nagkaroon na siya Senior. ng lupus. Yung nag-lupus na, hindi na lucid. Oo. Ano naman siya, physical degradation, hindi ba? Pero yun na nga, ang basa ko talaga dito kasi, yun nga, yung Yellow and Kakampings kasi, ang tagal kasi nilang hinintay na makabalik eh. Kasi parang sila ngayon yung panibagong Marcos eh. Kasi ang last time nila kay Noynoy. So 6 years, tapos na-flash pa lahat sila sa Inodoro ng 2019. So 12 years. So can you imagine pag nag-benefit nito si Sara kung matanggal si Bongbong, malamang yan baka mag 10 years. Baka mag 10 years si Sara. So it's around 22 years. So parang ano rin, parang Bongbong Marcos din. Parang Marcos din yung ano nila na maghihintay pa sila ng 3 decades bago makabalik. Pero yun na nga, ano kasi yung gusto ninyong mangyari? Kasi nga hindi rin namin maintindihan. Parang ayaw nyo ng corruption, pero lahat kayo kasama sa BBM administration. Parang, it doesn't make any sense. Hindi ba? Kaya nga, kita mo to si Laila, parang ano ba gusto mo mangyari, Laila? Parang, to be honest, hindi ko sila, ang gulo-gulo nyo na ngayon. Like yung impeachment, ang nag-file pa yung Akbayan. Can you imagine, Harry, Akbayan nag-file? Ang nakalagay doon, ipapa-impeach nila si Sara dahil nagbanta si Sara sa buhay. Ito dahil bayan na nagsabi nito Akbayan na ang isa sa mga leader si Risa Ontiveros na anti-Marcos since 13 years old daw siya.
Ang isa sa mga gusto nilang ipa-impeach kay Sara is si Sara daw ay binantaan ang buhay ni Marcos, First Lady, at ni Martin Romualdez. At ang isa pa doon, dahil ipapahukay daw ni Sara si FEM. Ako. Akbayan na nagsabi nito, Akbayan. Parang, kung naiintindihan ko pa yung ibang doon yung ibang impeachable, yung ibang articles of impeachment. Pero Akbayan, sinama nyo talaga yung ipapahukay si FEM sa libingan ng mga bayani as an impeachable offense? Kilala mo yung mga yan. Alam mo yan na parang hindi ba na parang 2016 gusto niya ipahukay si FEM. Oo. Sila Tama, nagsabi oo. nun eh. Sila nagsabi nun. Yung tinutulan nila paglibing, hukayin daw nila. Oo. Yun, si Sara for saying the same thing, Correct. it doesn't really make any sense itong ginagawa ngayon ng Akbayan. Ang may sense lang nito, I think talaga pinangakuan tong mga to Oo. na pag nawala si Sara, siguro si Risa yung ipapalit kasi si Risa lang naman yung senador nila hindi ba? Or a compromise guy like Cheese Escudero or whatever. Pero yun na nga, nung election, sinasabihan nyo kaming bubudulin kami ni BBM. Nung binudol kami, kayo naman ang nakagipin. Yan, it doesn't make any sense. Sa tingin nyo, hindi kayo bubudulin. Well, we'll never know. So ayun na nga, no, ang dami nang lumalabas ngayon na kapalpakan. Ano bang meron? Na ang dami ngayon lumalabas sa kapalpakan, ang dami ngayong lumalabas na anomalya. And I think darating sa point, Harry, na na ma-realize din nila na itong ginagawa nila ngayon na kalabanin si Sara, it will not actually lead anywhere. I think meron na yan sa loob mismo ng ng mga kakampings na kausapin na lang natin si Sara. Hindi ba nangyayari na yan dahil Oo. nagsalita na sila dyan sa 2025 budget, no? At hindi na lang issue yan ng DDS ngayon, no? Hindi ba nangyayari na ngayon yan? Although, yung mga Ontiveros at saka mga Leila de Lima, hardliners pa rin labang kay Sara, no? Ay, by the Kasi way, siguro- wait a minute. Ang ang host natin is have a meeting at 10 p.m. So we need to wrap up. And si Sas ang ipa-wrap up natin. Kung siya ang huling pumasok, okay. 9:42. Kasi, unless you want to change the host. Kasi yung nag-host sa atin may meeting. Hindi ko pwedeng i-host Alis kasi ng 10 yung o'clock. internet Di bale, ko. I think we will be done by 10 o'clock. Oh, we can proceed. That's not a problem. Yeah. Ko, ililipat ko yung kasi since naman tayo na. Oh, but may pa? Hindi. Kasi yun lang naman ang inaano I don't know, siguro kung naniniwala kayo kakamping at na tama yung taktika ninyo na tanggalin nyo muna si Sara at saka nyo babambuhin si BBM. Well, I don't know, no? Ito si Agent Morales siguro mas may alam to sa taktika, parang ang layo. Ang haba naman ng susuungin ninyo. It's better that you talk to Sara because no matter what, she's going to be the constitutional successor. Sara, you'll never know, no? Baka mamaya may pagkakasunduan pala kayo ni Sara. Pero ayun na nga, marami ng nakakadurog ng puso kanina yung isang guest dito, no? Yung galing ng middle class daw siya. Yung hindi naman siya nahirap kasi nga middle class. Pero it's just one disease away na naubos yung pinagpaguran nila dahil nga nagka-cancer yung sister niya. Tapos doon pa kailangan nilang humingi ng tulong sa gobyerno na this shouldn't be the case kasi
pinangako na nga yung continuity, di ba? Nagkaroon na nga tayo ng universal healthcare nung panahon ni PRRD na ito si Harry ginamit niya yung kanyang posisyon para ganyan-ganyan si Tulak Diga. talaga yan. Tulak talaga yan. Hindi ko na kinahihiya yan. Oo. Di ba? Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang spokes para bulong-bulungan si Digong na. Mapapasa ng Senado. Oo. Oo. So, dapat nga mag-build na tayo doon eh. Pero anong nangyayari ngayon? Parang bumabalik, pabaliktad yung nangyayari. Hindi continuity eh. Devolution yung nangyayari sa atin ngayon eh. Hindi ba? Sa lahat ng bagay, pati yung, can you imagine, we thought na over na tayo sa mga politikong epal. Hindi ba? Galit na galit tayo niyan sa mga politikong epal, yung mga pagmumukha nila nandyan sa tabi-tabi, pag mayroong bigayan nandyan. Ngayon, they're back with a vengeance. Hindi ba? Mas malala pa noon. So, there's actually, kahit nga mga kakamping sa yellow na politicians, nakiki-epal na rin, di ba? Oo. Basta mayroong akap. Basta ano. Ayix, akap, ganyan. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba? Lahat naman ito ayaw natin noon. Pero ngayon bumalik na. So, I think it's just a matter of time ngayon, Hari. Lalo na, nagsasalita na yung mga akala natin, kakampi nila. Like Makati Business Club. Si Justice Carpio. Diba? May mga nagsasalita na paunti-unti. Kasi, ano ba yung kasi parang just to wrap it up, no, para tayong the last moments of Rome, no, na ano nila na Nero fiddled while Rome was burning. Ngayon naman tayo, Malacanang is spending millions on fireworks while the country is falling. Hindi ba? Ang weird noon kasi alam ko yung Malacanang, nakatira kami malapit dyan. Can you imagine ang nakapaligid sa Malacanang? These are really lower middle class to class E. So nakapaligid sa Malacanang is class D to class E. Pa-fireworks ka dyan almost every week. Pa-party ka na may fireworks. Tapos nakapaligid sa'yo ganon. Parang hindi na kayo nahiya sa mga Pilipino. In fairness, hindi na talaga sila nahiya sa mga Pilipino. And I really think na walang hiya na. Walang hiya na eh. Wait a minute, dear. Okay, they don't really care. They don't really care. Hindi na sila nahiya sa Pilipino kasi ang tagal nilang hinintay rin nito. And parang nilulubos-lubos na nila kasi nga they know that after this, there's no more Marcos in the future na pwedeng maging presidente. Well, it's not our fault that you ruined the political career of your entire clan, no? Pero yun na nga, ang inaano ko lang sa mga camping at yellows na, seryoso kayo? Talagang pinupunterian niyo talaga si Sara? Confidential fund? Seryoso? Parang, dear, babalikan natin tong lahat, ha? Akbayan, do you really want to be seen in history that you would like the woman who wanted the Marcos family gurgur impeached? Do you want to be remembered in history? So, ayun lang po. Maraming salamat. And Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!